Sa linya po natin si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr., Honorary Chairman, Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI at Presidente ng Employers Confederation of the Philippines, ZOECOP. Mang Sergio, magandang umaga po. Hello. Hello. Ay, magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa ating mga tagasunod. Opo, ano po ba ang masasabi nyo tungkol dito sa deklarasyon ng National Energy Emergency ni Presidente po, Mr. Ortiz Luis, sir? Ay, very welcome sabi niyan, very welcome para mapagsama-sama yung effort ng gobyerno at pati yung kooperasyon ng private sector. Kailangan natin yan talaga para mapigil ang pagtaas ng mga bilihin at ang mga negosyo at mga tao natin hindi masyadong mahirapan. Opo. Pero may isang senador at kanina po yung sinabi ko na dapat daw ang ginawa o ang dineklara ay state of national emergency. Hindi lang po partikular sa enerhiya, Mr. Sergio Ortiz. Well, actually, pangalan na lang yan eh. Kung ang enerhiya talaga ang source yan lahat na yan, kahit sabihin mo yung ibang presyo pa, talaga enerhiya yung magpapataas ng presyo eh. Kaya pangalan na lang yan kung din tawag, importante, ina-address na yung issue ng pagtaas ng enerhiya at supply ng enerhiya, gano'n na rin yung kahit ano itawag mo. Opo. Kahit ano pa yan, kahit bilihin pa yan, kahit trabaho pa yan. Naku, kumusta pala ang mga trabaho at saka yung sa inyong hanay, Mang Sergio, ano po ang epekto po sa inyo ngayon? Yung sa production side, sa manufacturing, sa mga ganon, sa mga services? Opo, sa ngayon. Sa ngayon, hindi pa masyadong nararamdaman dahil hindi pa naman short yung ano. At yung mga kumpanya naman, dumadaing sa presyo. Pero hindi ako sigurado kasi yung mga micro industries natin, alam mo kasi 90% ng ating mga kumpanya mga micro. Opo. 8% lang yung small, 1% lang yung medium, wala pang 1% yung large. Yung mga micro, hindi na maraming mga miyembro, tsaka hindi organized yan eh. Kaya marami yan talagang marginal operating. Hirap na hirap yung mga yan. Ngayon na dagdag po itong emergency na to, hindi ko alam how they are coping. Dahil, alam mo, hindi naman po pwedeng yung mga suggestion ng 4 hours, 4 day working, hindi naman nila kaya magbayad ng overtime, hindi naman kaya magdagdag ng tao. Opo. So marami rin talaga mahihirapan. Natatandaan ko yung sinasabi nyo dahil na-interview na namin kayo nung panahon ng lockdown. Opo, yan din ang nangyari doon sa mga maliliit, yung sinasabi nyo mga maliliit na mga negosyante. Oo. Ano po, wala ba, pwede mangyari na mahirapan ang gusto? Ano ba ang pagkakaiba natin doon sa pandemic at saka ngayon, Mang Sergio, tungkol dito? Pareho rin siguro, kaya lang mas madaling i-address itong issue ng crisis dito sa langis dahil mas better position tayo. Yung pandemic talaga hirap na hirap tayo eh. Oo. Talaga yung mga kumpanya, malaki, maliit, marami hindi makapasok at tatakot at yung paggalat nito. Ito, better position tayo dito ngayon kaysa sa langis kaysa noong 1970 o noong 1973 o 1970. Nagrarasyon nun. 8 pa yun. Kasi unang-una, nung araw kasi ang GDP natin depende sa agrikultura at saka sa manufacturing. Talagang yun ang pinakamalakas gumamit. Ngayon, yung GDP natin, marami na services, mga BPOs, mga so hindi na masyadong depende lahat doon sa langis. Pangalawa, napansin naman siguro nyo, ang Bangko Sentral natin, medyo mahaba ang PC ngayon. Malaki yung dollar reserve natin, nakaka-action sila kagad. Napipigil na yung masyadong malalakas na swing sa exchange rate. At pangapat, marami na rin tayong nagawa na lumipat sa mga solar, mga alternative power, wind, sa hydropower.
So, hindi kasing bigat noon. Opo, opo. Kaya lang, itong giyera na ito, hindi natin alam. Kailan Yung patatapos? pinagsisinare, nakakatakot yung supply. Opo, opo. Pero ang isa talaga sa unang nararamdaman ngayon na Kaseryo, yung pagtaas ng bilihin eh. Inflation talaga eh. Opo, kahit sa mga palengke, magpunta ka talagang talagang tumaas na ang presyo po. Sa lahat, Kaya, halos. kaya naman sa amin, welcome yung yung pagtanggal ng excise tax, O yun. At kung maaari, tanggalin na rin muna yung temporary lang naman yung Bat. VAT sa langis at electric. Oo. Dahil yan naman ang talagang dulot na puno ng pagtaas ng presyo eh. Opo, Yung opo. pagtaas ng presyo ng power Oo. oil. Kaya lang parang medyo nag-aalangan pa si Presidenteng agad-agad suspendin o gamitin yung kanyang puder na yan eh. Malaking bagay sana po yan, Kaseryo eh. Opo. Totoo yun kasi hindi natin alam yung numbers eh. Mm. Kung kaya natin dahil pag sinuspinde, ang daming mga priority gagawin. Hindi ko alam kung nag-hesitate sila. Baka naman matapos na kaagad. Ako para sa akin, gusto ko talagang i-address na yan. Kaagad na. Ang sabi nila mga 150 billion yan. Oo. Yung excise tax kung mawawala. Yun namang sa VAT, mga ganun din siguro, 300 billion. Para sa akin, ibuhos na lahat dyan sa issue na yan. At yan ang paggagalingan ng problema natin pag hindi natin nasawa tayo ang pagtaas ng presyo eh. Ayun pala. Sige po. Kaseryo, salamat po sa panahon ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga rin sa iyo, Mel, at magandang umaga sa mga tigasunod natin. Opo, si Kaseryo Ortiz Luis Jr., Honorary Chairman, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang oras natin alas 8. Hilingan, walang